Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. This is JC Gascon. At ngayon, tutunghayan natin ang salita ng Diyos na magiging pagkain natin sa ating spiritual na katawan at patuloy na magsilbing kalakasan at patuloy magsilbing katatagan sa ating buhay sa gitna ng panyang ito. Yun nga mga kapatid, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, just subscribe to my channel, JC Gascon, and hit the notification bell para updated kayo sa mga ilalabas natin mga pagninilay. So, simulan natin ang ating pagninilay sa isang maiksing panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan, patuloy namin dinadalangin, Ama, sa aming pagninilay. Busugin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na salita. Patuloy pawiin ang aming mga pangamba at takot, at naniniwala kami, Panginoon, patuloy ikaw, O Diyos, sa aming buhay, sumusubaybay bilang aming dakila at mabuting pastol ng aming buhay. Pagpalain, Panginoon, ang bawat sandali na lilipas sa pagninilay na ito, at kami ay magsilbi itong kagalingan at kalakasan sa aming buhay. Ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So mga kapatid, simulan natin ang ating pagninilay. Pinamagatan ko ito, ang ating mabuting pastol, our good shepherd. So mga kapatid, basahin natin Salmo, aklat ng Lumang Tipan, aklat ng Awit, o Psalm chapter 23 verse 1. Awit, kabanata 23, talata 1. Ang sabi dito sa English, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Sabi doon, ulitin natin, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Sa Tagalog, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. So, pagpalain salita ng ating Diyos. So mga kapatid, pag ninilayan natin ito, sinulat ni Haring David patungkol sa the good shepherd. Sabi niya dito, "The Lord is my shepherd." So mga kapatid, ito'y kailangan talaga natin ang bagay na ito, lalo na ngayon, yung imahe ni Jesus bilang shepherd, just like sinabi ni John the Baptist, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kailangan natin ngayon ang image ng good shepherd, lalo na sa ating situation ngayon na tayo ay apektado ng pandemya ng COVID-19, na para bagang hindi tayo mga tupang ligaw, hindi tayo mga tupang walang pastol, kundi meron tayo mabuting pastol. At mabuting pastol na ito ay maraming ini-offer sa atin mga kapatid. Kung ating lang titignan at pagninilayan, ay siyang papawi ng ating mga pangamba at agam-agam sa gitna ng pandemyang ito. Kaya nga mga kapatid, simulan natin ang ating pagninilay mga kapatid sa ating paksang ito na ang ating mabuting pastol. Una mga kapatid, na dapat nating maintindihan at sa puso mga kapatid, na ang ating mabuting pastol ay laging maaasahan. Ulitin ko, ang ating mabuting pastol ay maaasahan, o tinatawag na reliable. Yung word na reliable. So, tandaan natin mga kapatid na meron tayong mabuting pastol na ating mahal mga kapatid. At sa ibang bansa mga kapatid, mayroong tinatawag na national animal symbols ang bawat bansa. Halimbawa, ang Russia. Ang animal symbol ng Russia ay oso, o yung tinatawag na bear. So, yan yung national animal symbol ng bansang Russia, oso, o yung tinatawag na bear. So, sa lugar naman ng United Kingdom, mga kapatid, ang kanilang national animal symbol ay tawag na lion o leon. So, yun yung kanilang national symbol o national animal symbol, which is ang lion o ang leon. Sa Estados Unidos naman o sa US, ang kanilang animal symbol ay yung tinatawag na eagle or agila sa Tagalog. Yun yung kanilang national animal symbol. Sa US, sa bansang Amerika, ay yung agila o sa Ingles ay eagle. Sa ating mga Kristiyano mga kapatid, ang Diyos naman naglagay sa atin ng animal symbol sa atin mga kapatid. At nakatutuwa mga kapatid dahil ang ginawang image ng Diyos sa atin ng mga mananampalataya ay yung image ng pagiging tupa. So kung meron tayong spiritual animal symbol, yan yung tinatawag na sheep o yung tupa mga kapatid. Yan ang binigay sa atin ng Diyos na imahe mga kapatid. Bakit tupa? Bakit napili ng Diyos ang animal symbol na sheep o yung tupa?
Dahil ang tupa, mga kapatid, ay mayroong tatlong karakteristik na sumasalamin din sa atin mga Kristiyano, mga kapatid. Una, ang tupa ay defenseless. Ang tupa ay defenseless. Ibig sabihin, walang kalaban-laban. Hindi siya built-in o hindi siya dinisenyo para makalaban. Wala siyang matalim na kuko, wala siyang matalim na pangil, at hindi matipuno ang kanyang pangangatawan para lumaban sa ipagtanggol ang kanyang sarili. So, ang isang tupa ay defenseless, mga kapatid. At hindi rin yan nalalayo sa atin, mga kapatid. Tayo ay defenseless, kagaya lalo na ngayon na mayroong COVID-19. Defenseless tayo kasi hindi natin alam kung saan kikita ang virus na yan. Kaya vulnerable tayo. Kaya we need a good shepherd para tayo ay depensahan, mga kapatid. Ang tupa, nangailangan siya ng good shepherd para siya ay idepensa kasi nga siya ay defenseless. Pangalawang karakteristik ng tupa ay tinatawag na dependent. Ibig sabihin ng dependent ay umaasa. Umaasa sa kanyang pastol. So, yan din ang ating karakteristik, mga kapatid, na bilang mga Kristiyano, tayo dependent sa Diyos. Tandaan natin, hindi natin kailangan saluin at buhatin at sarilinin ang mga suliraning ito, mga kapatid. Meron tayong Diyos na pwede nating asahan. Meron magbuting pastol sa buhay natin na pwede natin tawagan, mga kapatid. At pangatlo, mga kapatid, na katangian ng isang tupa, yung tinatawag na dumb. Ano ibig sabihin ng dumb, mga kapatid? Ito yung tinatawag na uto o madaling lukohin o tinatawag na sa terminong Tagalog ay tanga. So, yan po ibig sabihin ng dumb, mga kapatid. Dahil yan ang katotohanan, ang mga kapatid ay wala siyang sense of direction. Kung saan siya dalhin, doon din siya, mga kapatid. So, wala siyang talino para sa sarili niya, para dalhin ang sarili niya, mga kapatid. At sometimes tayo, mga kapatid, ganun din tayo, mga Kristiyano, mga kapatid, ay minsan sa sobrang dami nating nalalaman, na karunungan, mga kapatid, na kaalaman, mga kapatid, sa dami natin na sa internet, makikita natin diyan, ang daming nating, kumbaga, lunod tayo sa kaalaman, pero uhaw tayo sa banal na karunungan. So, mga kapatid, tayo walang sense of direction, mga kapatid. Marami tayong nalalaman, pero ang totoo nun, uhaw tayo sa banal na karunungan. Kaya nga, mga kapatid, mananampalataya dito sa verse 1, sabi ni King David, "The Lord is my shepherd." The Lord means, mga kapatid, divine o banal. At itong Lord na ito, mga kapatid, every time binabanggit ng mga Hebrew people, mga kapatid, ang Lord, tumutukoy ito sa pangalan ng Diyos na si Yahweh o the Almighty God, mga kapatid. Sa mga Hebreo, sa panahon na ito, ay very strict sila sa paggamit ng pangalang Yahweh. Kaya hindi nila to basta-basta binabanggit in a very rare occasion lang nila binabanggit ang pangalang Yahweh. And isa specific person lang ang nagbabanggit nito sa isang specific occasion naman, yung tinatawag na Day of Atonement, mga kapatid. So, binabanggit lamang ang pangalang Yahweh ng isang specific person in specific occasion, which is the Day of Atonement. And hindi to pwedeng basta casually lang na binabanggit. Why? Because the name Yahweh represent the omnipotent, omniscient, and omnipresent. Yung tatlong kategory, yung tatlong characteristic niya yan, mga kapatid. Omnipotent means makapangyarihan, almighty, mga kapatid. Omniscient, nakakaalam ng lahat, the all-knowing God. Siya ang nakakaalam ng lahat. Then, the omnipresent, ibig sabihin sumasa lahat ng dako and everywhere, mga kapatid. So, yan ang katangian ng Diyos na si Yahweh, mga kapatid, na tinutukoy ni David nung banggitin niya, "The Lord is my shepherd." So, mga kapatid, ang ating Diyos sa unang balangkas, mga kapatid, ang ating mabuting pastol ay maaasahan, reliable, mga kapatid. Lagi nating maaasahan, mga kapatid, sa Panginoon, dahil tayo bilang tupa, tayo defenseless, dependent, and dumb. Wala tayong ibang pwedeng asahan, hindi ang ating sarili, kundi ang ating mabuting pastol. At sa pangalawang balangkas, mga kapatid, ay ang ating mabuting pastol ang may pananagutan sa ating kapakanan, mga kapatid. So, ibig sabihin, responsible. Our good shepherd is responsible sa atin, mga kapatid. The shepherd is personally responsible for the sheep. Ang pastol ay personal na responsable sa kapakanan ng mga
tupa. Ano ang kanya pinoprovide sa mga sheep, mga tupa, ng isang pastol? Una, pinoprovide niya yung guide. Guide the sheep, yun ang kanyang role. Ginaguide niya ang mga tupa, ginagabayan ang mga tupa. Pangalawa, guard the sheep, binabantayan ang mga tupa. Siya ang bantay ng mga tupa, mga kapatid ko sa Panginoon. Pangatlo, gives the sheep all its need. Binibigay sa tupa ang lahat ng kanyang kakailanganin. Nagkakaloob sa tupa ng lahat ng kailangan. So, ang tupa ay hindi nakakatagal, mga kapatid, kung walang pastol, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya kailangan ng kawan na merong magpastol sa kanila dahil wala silang ibang pwedeng maasahan. Kailangan ng tupa, mga kapatid, ang isang pastol at isang responsableng pastol, at ang ating Panginoong Jesu Kristo, siya ang ating mabuting pastol na ating maaasahan. Ano sabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 11? Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So, yun yung statement ng Panginoon. Siya ang ating good shepherd, mga kapatid. The good shepherd laid down his life for us, mga kapatid ko sa Panginoon. Now, when David, mga kapatid, said, the Lord is my shepherd, nung banggitin ni David, the Lord is my shepherd, meron siyang gustong ipunto rito, mga kapatid. At paano ito nalilink sa ating Panginoon? The Lord speaks of divinity. Yung word kasi na Lord, tumutukoy yun sa kabanalan, sa isang deity, isang Diyos, yung pagiging Diyos, yung Lord. And yung shepherd, mga kapatid, speaks of humanity. Tumutukoy sa pagiging tao. So therefore, ina-address niya dito sa Yahweh na the Lord is my shepherd, both divine and human, both God and man. Kanino ito na-fulfill, naganap? Sa katauhan ng ating Panginoon. We believe that Jesus Christ is true man, at the same time, true God. Diyos na totoo at taong totoo. So, ayun mga kapatid, sa ating pangatlong hakbang, sa ating topic na ang ating mabuting pastol. Pangatlo mga kapatid, ang ating mabuting pastol ay tumutugon o handang tumugon. Ibig sabihin, responsive. Ibig sabihin, hindi siya nagsisin. Hindi kagaya natin na nagsisin ng mga messages sa mga messengers. So, ang ating mabuting pastol, lagi niyang tinutugon ang ating mga daing, ang ating mga panalangin sa Kanya. God will meet your needs, mga kapatid, according to His riches and glory. So, kakatagpuin ng Diyos sa ano man ang iyong pangangailangan, mga kapatid. But sometimes, mga kapatid, if God didn't meet that needs of yours, maybe, mga kapatid, it's not truly a needs. Ano ibig sabihin nun? Maaring kung hindi tutugunin ng Diyos ang iyong dinadalangin, maaring hindi yun ang iyong pangangailangan. Because God meet all of our needs. But sometimes, mga kapatid, hindi pinibless ng Lord yung ating pagiging irresponsibility, yung ating kaprityuhan. Because there's a fine line between needs and wants. So, magpagitan ng kailangan at gusto lang natin. So, mga kapatid, if God didn't meet that needs, maybe it's not truly a needs. But God, mga kapatid, pakinggan natin, but God will meet all our needs. Amen. Kakatagpuin ng Diyos ating mga pangangailangan. At sa part na ito, mga kapatid, sabi ni David, the Lord is my shepherd is a statement of faith. Ibig sabihin, ang katagang binitawan ni David to, mga kapatid, ay katagang may pananampalataya. The Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi niya dito, that's a statement of faith. Yan ay kataga ng pananampalataya. Bakit nasabi yun? Because alam ni David na as the Lord, bilang siya kanyang shepherd, mga kapatid, the sheep completely trust his shepherd. Bilang tupa, buo ang tiwala ng tupa sa kanyang pastol. Ang tupa, buo ang kanyang tiwala sa kanyang pastol. So, as a sheep, bilang mga tupa sa ating Panginoon, ating mabuting pastol, buo rin din dapat ang ating tiwala sa ating mabuting pastol. Pangalawa, the sheep is peacefully in the field because of the presence of his shepherd.
ang tupa ay mapayapang nanginginain sa parang dahil sa presensya ng kanyang pastol. So, may kapayapaan, may kahinahunan, hindi dahil mapayapa ang paligid, kundi dahil naroon ang presensya ng mabuting pastol. Lagi natin sinasabi, God is good, and all the time, God is good. But let's face the truth, mga kapatid, that God is always good, even life is not always good. Amen? God will always good, will remain good sa atin, mga kapatid. So, yung pangalawa, the sheep is peacefully in the field because of the presence of the shepherd. Pangatlo, the sheep does not feel danger or any danger. Hindi nakakaranas o nakakaramdam ng anumang panganib ang mga tupa because the shepherd is constantly and continually scanning the area. Ibig sabihin, may mga panganib sa paligid pero bago pa makarating sa tupa ay nahaharang na agad ng pastol. So, ang pastol, ang trabaho niya na ini-scan niya continuously ang buong lugar para walang danger o panganib na makadadapo sa kanyang tupa. And if ever, kaya ng sabi ni King David, and if ever na masila ng mabangis na hayop ang tupa, aagawin yun ng pastol sa bibig ng mabangis na hayop. So, sabi ni David sa kanyang testimony kay Haring Saul, ini-snatch ko sa bibig ng leon ang aking mga tupa. So, yun ang kagandahan ng ating mabuting pastol, mga kapatid, na ini-scan continuously bago pa dumating sa iyo ang panganib, ang trouble. Alam na ng Diyos yun, at alam ng Diyos na yun ay kaya natin. So, mga kapatid, yun po yung tatlo, mga kapatid. Ang ating mabuting pastol ay maasahan o reliable. Ang ating mabuting pastol ay may pananagutan sa ating kapakanan o responsible. Pangatlo, ang ating mabuting pastol ay tumutugon o responsive sa ating mga pangangailangan. So, yun ang ating kabuuan sa ating pinagnilayan, mga kapatid, sa Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pakatandaan natin, meron tayong mabuting pastol. Amen. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong patuloy na pagtuturo sa amin. Salamat, Panginoon, sa gabay. Salamat, O Diyos, sa mensahe na patuloy bibigay sa amin ng kalakasan at pag-asa. Pagpalain, Panginoon, ang mensahe ito sa lahat ng aabutin, sa lahat ng makakapanood, sa lahat, Panginoon, ng mga nangangailangan ng kapanatagan at ng iyong patnubay bilang aming dakilang pastor. Naniniwala kami, kailanman hindi ka nagkulang, kailanman hindi ka nagpabaya sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan mo sa isang tulad namin. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito kami sa akong dalangin. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, maraming salamat po. Ako yung sinamahan sa kabuuan ng seryeng ito, kapatid. Sa mga gusto pa makapanood, continuously support my channel, subscribe, and click the notification bell para marami pa tayo pagninilay sa hinaharap na mapagsasaluhan. Lamang po, patuloy tayong pagpalain ni Yahweh El Shaddai. God bless us all and count your blessings. Join the song of praise as we